Hello guys, good morning muna rito at good evening dyan. Ito isang mabilisan na. Guys, meron tayong kaibigan mula sa Netherlands, nagbalita sa atin. Ang balita nila ron ngayon, na-reject ang application, asylum application nitong si Binibini Baklang Hari sa Austria. Although wala pang confirmation, pero mukhang totoo, mukhang sumingaw na. Kasi marami ang nagsasabi rin na kaya pala stress na si Binibini Baklang Hari nung kanyang sa kanyang live yata, no? Siya, hindi ko naman pinapanood eh. Hindi naman ako interesado panoorin yung hinayupak na yan. Pero guys, ito, magandang balita ito kung ito ay totoo na. Pero posible kasi July na eh. Kasi usually, ang asylum 6 months eh. Lalabas ang result. So, kung nag-apply siya ng January 2026, January. Yeah, tama. Ika 6 months ngayon. So, posible na baka nalabasan na nga. Ngayon ganito, kung ito ay totoo, na-reject ang kanyang asylum, madideport yan. Matik yan, madideport yan, pabalik ng Pilipinas, no? At kahit hindi yan hulihin ng Interpol, madideport yan. Ngayon, kung tayo naman ay coordinated na sa Interpol at ito ay blue notice, para nasa blue notice yata, no? So sinusubaybayan na ito. Wala pa rin sa red notice kasi nag-apply pa lang tayo eh. Alam ko wala pa yata sa red notice si Binibini Baklang Hari. Not sure eh, kailangan natin research ulit, nakalimutan ko na eh. Anyway, kung ano naman eh, at least ito ay magandang balita. Kung denied ang kanyang asylum application, matik, i-deport yan si Binibini Baklang Hari. Hindi na siya makakapag-apply pa ng asylum sa ibang lugar sapagkat ang point of entry niya ay Austria. Kasi yun ang yun ang nasa rules ng ng Schengen, ng Dublin, no? Dublin rules. Kung saan ka kung saan ang point of entry mo dito sa diyan sa Europe, no? Kung saan ang point of entry mo, doon ka dapat mag-a-apply ng asylum. Kaya nga na-denied siya sa Netherlands, di ba? Kasi ang point of entry niya ay sa Austria. Ngayon, hindi na siya pwedeng mag-apply sa kung saan mang lugar pa. So ibig sabihin, illegal alien na siya. Madedeport siya. Bakit? Kasi wala na siyang valid passport. Remember, ang passport niya, anong tawag dito? Pinasuna, no? Pinasuna ng DFA. So wala na siyang valid passport. So ang mangyayari talaga sa kanya, whether he like it or not, whether the Interpol intervene or not, i-deport si Binibini Baklang Hari. Ngayon, pagka-deport kay Binibini Baklang Hari, saan siya makukumit? Parang RTC yata siya ng Pasig. RTC yata ng Pasig ka naglab. Angeles. Tama ba? Angeles, no? Or sa Tarlac. Angeles yata ang nag-commit sa kanya, naglabas ng warrant. So yun ang mag-uutos kung siya ikukumit. Ibig sabihin kung saan siya dadaling presuhan. So most likely madadala siya ay sa Angeles din. Kawawa Binibini Baklang Hari. Walang kasama. At least si Mike Diferensya may kasama. Si Kibuloy wala rin kasama. Ay di, may kasama pala si Kibulok. Yung kanyang mga tauhan, di ba? So hindi rin naman siya malungkot. Si Binibini Baklang Hari, wala siyang makakasama. Solo yata siya. Ay hindi, marami silang nilabasan ng warrant. Alam ko napag-uhuli na kaya yung iba na nilabasan ng warrant, no? Ang dami nila eh. Anyway, qualified human trafficking yung kay Binibini Baklang Hari, no? Ang importante, madideport. So, abang-abang natin ang balita. Wala pang confirmation sapagkat ito ay singaw pa lang. So, wala pang official statements ang immigration ng Austria, no? So, good news ito. Alam nyo naman, pag sumisingaw na ganyan, posible rin may katotohanan. Pero,
Kasi nga, kung bibilangin mo yung timeline, talagang posible kasi January siya nag-apply ng asylum 6 months yan no? Usually 6 months. So, July na ngayon. Posible talaga. 6 months talaga ngayon lalabasan. So, yun. Hintayin lang natin kung ano talaga magiging totoo. Pero, basta ako, ang sigurado, si Binibini Baklang Hari, uuwi ng Pilipinas na yan dahil nga ganyan malabong ma-approve yung asylum niyan. Kasi nga ang kaso niya ay qualified human trafficking na dito sa western countries no, napakataas ng pagtingin natin napakataas ng pagtingin ng mga bansa rito pagdating sa sa human rights. So kapag ang kaso mo mga ganyan, qualified human trafficking, ay Diyos ko po Rudy, malabo ka talaga sa asylum. Kahit dito sa Canada, hindi ka makakatanggap ng asylum. Pag involved ka sa mga kaso mo patungkol sa yung pag-abuso sa sa kapwa, human trafficking, mga estapang ganyan, ano pa ba mahirap dito? Basta yung mga ganon, murder yata, basta yung mga heinous crime, no? So, kasama yung human trafficking. Isa yan sa ayaw na ayaw ng mga nandito sa Western. So, yan. So, good luck, Binibini Baklang Hari, ha? Mukhang madadali ka na. Ewan ko lang sa'yo, tingnan natin yung kayabangan mo kung hanggang saan ka pupulutin. Ubus na talaga kayo mga didilis na kayo, okay? So ilan sa mga bobong didilis dyan may sahid na nyo? Ang tatay nyo ay preso, ang pipi nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may sahid, sabagat ang may sahid ay laging high blood. Bye!